electrician or kung saan man po kayong yung industry nyo. So, yun po, kung nakikita nyo po yung mga videos ko, I think meron na po kayong idea na yung work ko talaga is more on instrumentation, automation sa mga industrial na manufacturing plants dito sa Auckland, sa New Zealand. But sa Pilipinas po, EE po ako. And yun po, yun po, yung parang ano ko is, yung parang i-share yung maliit na knowledge ko sa ating mga, kabaro sa EA para, ayun po, para po magkaroon po tayo na yung meaningful na buhay. Hindi lang yung, ah, yun, para sa iba din na makapag-share tayo ng konting knowledge. So yun, I think mag-start na po tayo. More than 20 na naman tayo dito. And I think yung natin, yung program natin is, i-discuss ko briefly yung mga knowledge ko na and at the end meron tayong parang question and answer portion. So, yun guys, salamat again sa time ninyo and I just wanna check. So, nakikita nyo ba yung screen ko ngayon? Itong parang drawing na itong drawing na tawag nito. Yes, sir. Kita nyo ba? Yun. Clear naman po Yes, sir, clear. Okay, thank you. So, yun po. Meron po ako ditong ito po yung previous project ko na ginawa. So, this was 2023. So, isa po itong yung background ng project na to is parang oven control. So, ito po yung e-plan drawing. So, yan po yung parang mock-up ng control panel. And then, nakita nyo naman po, yung layout ng control panel. Pati yung drawing. So, ito po yung previous project ko. So, yung gagawin ko po is, meron po akong ginawa na short na slideshow and gagamitin po natin tong previous drawing na to, na project na to para magkaroon po tayo ng idea kung paano siya basahin. And I think po mostly po sa inyo is may idea naman po and uh, maybe gusto niyo lang makapag-refresh. Yung iba naman po is maybe nag-start pa lang kayo and you want to learn more. So, yun po. Again, ito po yung sample natin na project. Ginawa ko po ito last time. So, meron po ako ditong presentation. I-pass through lang natin yung presentation and then, yun, after that, magkaroon tayo ng question and answer portion and then, from there, sana may matutunan po kayo. So, yung po natin is how to read electrical control schematic or controls diagram. So, bali po, makita nyo po dito sa control panel is, ito po yung dun sa drawing. Ito po yung ginawa natin last 2023. So, may kasama din po ako nitong gumawa. And, yun po, bakit nga ba mahalaga yung marunong tayo magbasa at, yung pagbabasa kasi ng controls diagram is para lang siyang libro. So, pag binasa mo siya, parang nag-start ka from left to right and top to bottom. So anyway, mag-explain pa ako niyan, further para po meron po kayong reference. So yun po, yun po, para troubleshoot faster, para ma-understand natin yung logic ng machine, and then reduce downtime, and yun po, pag marunong po kasi kayong magbasa, isa po yung skills. That's just one of the skills na kailangan yung malaman para po pag nasa site kayo is maiwasan nyo po yung hindi kayo sure, yung baka ito yung problema. So dapat po, yun, dapat yun, kailangan gamitin natin yung analytical skills natin but with
with proof and with yung systematic yung pag-atake natin sa problema. And number one doon is marunong tayong magbasa ng schematic diagram. So, yung next po natin na gusto kong i-highlight is understanding the structure of the drawing. So, as I've said earlier, pag nagbasa kayo ng controls diagram, para lang po kayo nagbabasa ng libro. So, of course, pag nagbasa kayo ng libro, yung una yung gagawin Magtaas na ako is... magkita. Mag-CR ako. So, hang on. I-mute ko lang yung iba. So, again, pag nagbasa po kayo ng libro is... yun, parang yung una yung gagawin is magbabasa kayo ng table of contents. Kasi po sa mga IEC standards na mga electrical controls na drawing, meron po kayong tinatawag na mga, table of contents, title block, legends, drawing index, mga cross references. So, itong mga na-discuss natin is ipapakita ko po later dun sa sample na project natin and kung paano natin yun basahin. So, bali po, yung overview ko is, yun nga, yung pagbabasa ng electrical controls diagram is just like reading a book. So, dapat po, pag basa kayo ng libro, of course, dapat alam nyo yung words, alam nyo yung table of contents, and yung paragraph kung ano bang ibig sabihin ng gustong i-address sa atin ng author ng libro. Anyway, so yun po yung next natin na So yung yun nga po, understanding the structure of the drawing. So halimbawa po sa project na to, meron po siyang tinatawag dito na table of contents. So pag bumalik tayo sa natin, sa project natin kanina, makita nyo po dito sa pinaka first is yung job number and of course yung table of contents. So, yun po, meron po akong ibibigay na senaryo mamaya. Halimbawa, ikaw nasa site, may problema sa isang machine. Ano ba yung dapat mong gawin? And paano mo ba ma-maximize if marunong ka magbasa ng electrical controls? So, ito nga po sa IEC standard, dapat po sa isang e-plan drawing, controls drawing, meron pong table of contents. And makita nyo po dito, kung mapapansin nyo po, yung table of contents is ano na po dito yung, like for example, project structure, yung distribution ng 230 volts, yung 24 volts DC distribution, and then yung mga digital input wiring, digital output, safety, and analog input. So, bali po, pag nagbasa po kayo, yung una nyo talagang ding gagawin is babasahin nyo yung table of contents. And gusto ko lang pong i-highlight sa inyo, kung napansin nyo po yung drawing dito, sa taas po, meron po yung reference grid. So, itong number na to, 1, 2, 3, 4 hanggang number 10. So, yan pong reference grid na yan is very important po yan dahil po later po, dyan mo po ma-identify yung bawat components ng controls drawing. Anyway, back to the slide na naman tayo. Yun. So, as I've said, understanding the structure of the drawing. So, kasi makikita nyo dito, yung flow ng drawing, anong page yung drawing. So, yun po, again, understanding the structure, makita nyo po dito yung power distribution, PLC, digital input. So, by understanding this po, madali nyo na lang pong ma-check yung drawing. And of course po, before po kayo makapag, like for example sa libro, before nyo po ma-understand yung buong paragraph is dapat po alam nyo po yung binabasa nyo. So, yung another ko po na point is dapat po kung gusto niyo talaga na ma-master ito is dapat po ma-understand niyo yung basic na mga symbols. So as I've said, ito yung mga basic na symbols ng e-plan. So sa e-plan po is meron po akong ipapakita sa inyo na So
ito pong e-plan is ito po yung software na to na ginagamit namin para mag-layout ng mga controls drawing. Anyway, ipapakita ko po yan mamaya. Ibabalik lang tayo diyan. So yun po. So dapat ito po yung mga tawag nito, mga basic na mga symbols sa electrical controls. So dapat po itong webinar na to is hindi nyo talaga matututunan yung lahat kung paano nyo sa basahin, but at least yun nga po, parang pagbabasa lang yan ng libro, dapat alam mo kung ano yung mga nakasulat dyan and yung paggamit ng mga reference grids. Anyway, so yun po, hopefully na itong understanding the basic symbols, talagang kung gusto mo talagang ma-master yan is meron pong downloadable na mga drawing sa Google, which is yung mga IEC symbols. Ito po yung mga standard na mga symbols ng mga electrical na mga components. So anyway, so yun po, like understanding the basics, ano ba yung push button, mga relays, fuse, selector switch, and contactors. Kahit yung mga basic na yun, dapat talagang aralin natin. So, yun nga po, magbibigay lang po ako ng example. So, as I've said earlier, yung mostly sa mga drawings natin is makita nyo po itong reference grids. And then, itong mga arrow na to, nakikita nyo po dito, is ito po yung tinatawag na interruption points. So, yung interruption points is, ang meaning po ng arrow na yan is meron po siyang supply from this letters here. So, yung ibig sabihin po niyan is, balik na naman po tayo sa sa drawing ko. So, mapapansin nyo po ito dito sa drawing ko is meron po siyang mga reference grids from 1 to 10. And then, makikita nyo po dito, ito yung three-phase supply na to. Makita nyo po yung mga arrow na yan. So, yung ibig sabihin nyo po niyan is papunta siya sa next na page. And then, itong mga number na to, kung mapapansin nyo po dito sa drawing ko, so, mapapansin nyo po is meron po siyang ano dito. Hindi ako sure kung... Yan. Hopefully nakita naman po. So, yung supply na to is generator 1 to 3. So, makita nyo po itong PDPG101:1. So, ito yung mga reference grid. So, yung ibig sabihin po ng numbers na to is yung connection ng generator L1 is papunta po siya sa page 101 and then column 1. So, pag kinlik ko yung page 101 column 1, pupunta po siya sa ito. You know? So, bali po yung arrow na yun is papunta dito. So, papunta ngayon sa page. Makita nyo po dito sa baba yung page number ng drawing na to is 101. Ito po dito sa yung may warning to present supply sa top sa bottom right hand ninyo. 101, 102, tapos nakalagay dyan is colon number 1. So ito po yung parang interruption point, yung continuation ng arrow na to. So, yun po, mahalaga po na pag tumingin kayo sa drawing una, yung pagbasa nyo is from left to right, and then top to bottom. And then, i-understand nyo din po yung itong mga reference grids from 1 to 10. And then, ano pa ba yung mga napansin nyo sa drawings na to? Una dyan is itong mga, kung makikita nyo po ito, naglo-loading lang siya. So, kung makita nyo po itong line 1, line 2, line 3 na input na power supply, meron po siyang na mga tag itong hinighlight ko, L1 Gen In. Ang ibig pong sabihin yan is yan po yung cable tag ng cable
sa field. So mostly sa field po is meron pong mga cable tagging yung mga cables. So dapat po alam nyo din po na itong parang anong tawag na forward slash na may L1 gen in, yan po yung tagging ng wire. At ito pong PIS01, makita nyo po yan, isa po itong component. So dito po nakalagay po isa po itong isolator switch. And then itong mga L1 generator, L1 L2 generator is parang tagging lang siya ng power supply. So yung gusto ko lang pong i-point dito is lahat ng mga nakasulat dito is meron po siyang purpose kung bakit nandito yan. Like for example po itong ERC, itong maliit na hinighlight ko ito. Yung ERC na yan is ito po yung terminal yan. Ito po yung model ng terminal. Makita nyo po yung blue na parang terminal connectors. So yan po yung purpose niyan. But anyway, yung gusto ko lang pong i-point out dito is pag nagbasa kayo, dapat alam nyo yung kung bakit ano ba itong mga nakasulat dito. And for you to be able to understand that one, it's more on familiarity and at the same time, yun po, experience din siya. And anyway, let's go back here sa presentation natin. So as I've said, dapat alam natin yung mga common electrical symbols. So, yun po, yung hinighlight ko kanina na yung parang cable labeling is ito po yun. So, halimbawa po sa itong circuit breaker na to, yung wire niya is may tagging na F01L2. So, yan po yung purpose nung mga cable tags na yon. And then another pointers po na gusto ko ding i-highlight is yung dapat malaman natin yung power circuit and control circuit sa isang controls diagram. So, yun po, obviously, yung mga power circuit natin is yun yung mga, like for example, motors, mga load natin mostly. And yung control circuit is involved yung mga PLC, mostly sa mga industrial control circuit is 24 volts DC siya. So sa PLC, 24 volts DC talaga yung controls dyan. And then meron din pong mga analog signals. So dapat po alam po natin yon. And anyway, itong example na naman na drawing na to, as I've said, ito po yung power circuit. Ito yung may motor dito. And then sa motor may isolator. And then before siya, makita nyo po dito sa drawing is meron po siyang CP2 and field. So dito pa lang sa drawing, yung designer is hina-highlight niya na yung field side is from the isolator papunta sa motor, while yung control panel side is ito makita nyo po itong M01.0. Tapos, meron siyang M1, M2, M3, and earthing. Yan po yung terminal block sa loob ng control panel papunta dun sa field side. So, makita nyo din po dito na, yun nga po, may segregation yung field at saka yung control panel. And then, yun po, simple lang naman tong drawing na to. As I've said earlier, itong arrow na papasok is obviously ma-understand na natin na galing po siya sa page 100 colon number 10 is ito po yung power supply kanina na 3-phase na papasok siya. So dapat yun po again i-highlight ko lang itong mga interruption points. And then itong itong mga yung parang paslant na tagging, yan po yung cable tag. So pagpababa mong basahin, yung next is circuit breaker, obviously circuit breaker. And then, yun po, may cable tagging na naman siya. And then, contactor. Tapos, ito yung coil niya. And then, yung switch, auxiliary contacts ng contactor mo. So, obviously po, every drawing po, may purpose po yung mga numbering dyan. And ang mga tags.
So, yun po, dapat po ma-understand natin yung difference ng power circuit and control circuit. So, sa control circuit naman po is normally, as I've said, 24 volts DC. So, in this Ito lang yung case sinipot po, mo sa akong na ito zero po yung kanina. Focus mo ba yun? PLC. So, yun po, makikita nyo na naman po dito itong arrow na naman. So, yung arrow na to is galing na naman to sa ibang page na pag tiningnan natin, hindi ko lang alam kung paano to i-zoom. But, Ano meron? makikita Ngayon nyo na po ba? dito na, Bigat eh. Okay. sorry, Ito, speaker to ah. Ah. i-mute ko lang po yung lahat. Mute all. Ito, wala speaker. So, sorry po. Yun po. So, makita nyo po dito na sa control circuit na to na meron na naman po itong arrow. So, yung ibig sabihin na naman po nito is galing po ito sa page 102 column number 3. So, pag binalikan natin yung itong page 102, sorry, 102 column number 3. So, page 102 column number 3. So, ito po yung page na yon, 102 column number 3. So, ito po yun, page 102 and column number 3. So, ito yung column, shit, sorry. Wala po kasi akong mouse today. Naiwan ko sa opisina namin. What a poor guy. So, yun po, as I've said, yung controls natin na drawing, so bali po, ito po yung 24 volts DC supply, right? Sa PLC ninyo. So, as I've said, page 102, yung drawing natin previously. So, ito po yung page na yun, 102. And then, column number 3. So, kung makita nyo po, yan po yung column number 3 dito, ito. So, pagbaba nyo, ito na po yung column number 3 na to. So, 24 volts supply sa page, so galing siya dito, di ba? Galing siya dito. So, papunta na siya dito, 24 volts supply. Hopefully, na clear lang naman po yun. So, itong control circuit na to, papunta sa PLC is, yun, makita nyo may 0 volts and then 24 volts. And then, meron siyang mga field na mga components and then meron siyang digital input papunta sa PLC. So, I mean, i-explain ko na lang yan later on pag maggawa na tayo ng example. And then, yung next naman natin na, na topic is learn how to read the flow. So, as I've said earlier pa lang sa webinar natin is, pag nagbasa kayo, read from left to right, top to bottom. And then, the next step is grid reference system or simply grid coordinates. So, as I've said na naman, pag nagbasa po kayo, always nyong tandaan itong mga grid na reference, itong 1 to 10. Minsan po sa ibang drawings, meron din po silang X and Y axis. So, mostly sa mga IEC standards, like dito sa New Zealand, dito sa X-axis sila. But sa mga European or American, meron din po dito sa Y-axis, itong paano na to, itong sa hinahover ko ng mouse, meron po yung mga numbering dyan. So basically, parang coordinate lang siya ng mapa. So pag may itong Omron na power supply, pag titingnan mo ito sa ibang page, ire-reference niya yung page number dito, na page 102, yung Omron na power supply is nasa column number 2, and then sa sa Y-axis naman po is kung ano yung numbering doon or lettering. So, mabilis nyo na lang po siyang ma-identify. And then, yung lastly is, yun po, always trace from power supply to switching device to the load. Yun, learn.
And then, yun, interruption point. I think na-discuss ko na yan kanina. So, basically, yung interruption point is yun po yung mga arrow. Itong mga arrow. So, tingnan nyo po, lahat po dito sa drawings is meron po siyang interruption points like this one. So, it means po na galing siya sa ibang page. Like this one po, itong hinahover ng mouse ko, galing din po siya sa ibang page. So, yun po yung tinatawag na interruption point. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yan po yung reference grids. So, yun, as I've said, binalik-balik ko na po yan para po maging tumatak po sa isip nyo na mahalaga pala yung reference grid kasi yan po yung coordinates ng drawing para po mabilis nyo ma-identify yung mga components dito sa drawing na to. And then again, itong control panel and field side. So meron din po siyang segregation diyan. Ano pa ba yung natin nasa presentation? So, yun po, example scenario po. Magbibigay po ako ng example scenario. So, kung ikaw po isang electrician sa site, meron pong breakdown. Hindi naman po ibig sabihin na pag may breakdown, of course, gusto mo nang tingnan yung drawing. Para po sa mga mga updated na po ng mga control system, of course, may PLC ka po, may HMI. So, as a designer po sa control system, dinidesign po yung machine para i-operate ng isang electrician or engineer na madali niya lang ma-troubleshoot. So, mostly po sa mga new designed na mga machines ngayon is meron na po silang very good na mga alarming and and so meron po siyang magandang alarming and indication para po sa mga users para madali niya lang ma-troubleshoot. So, as I've said, during a breakdown, yung una nyo pong gawin is understand the machine. So, ano ba yung machine na tinitingnan nyo? So, as I've said sa intro natin, yung project na to is oven. So, ano ba yung oven? So, of course, yung oven is nagko-control ka ng temperature. Yung next step mo naman is i-check mo yung alarm sa PLC. So mostly sa HMI system ng control system, meron kang PLC, meron kang HMI. Yung HMI mo is meron po siyang page doon na makita mo yung mga alarms. So yun po, by doing that, makikita nyo na po, malalaman nyo na po kung ano ba yung problem ng machine. So magbibigay na siya ng kung anong problema, ano bang reason kung bakit may alarm. So yung step number 3 nyo naman po is yun po, gagamitin nyo na po kung hindi kayo familiar sa machine dahil bago lang kayo. So yun, dito na po papasok yung marunong kayong magbasa ng ng electrical drawing. So as I've said again, gagawa po ako ng example. So for example po, on this breakdown po, sa oven na to, meron pong sa safety related na breakdown. Yung safety relay is nag-trip po. So ipapakita ko lang po sa inyo yung project na to. So makita nyo po dito sa picture sa pinaka-start. Yan. So makita nyo po dito sa pinaka-start. Ito po yung picture ng project kanina natin. So makita nyo po dito, itong yellow na to, ito po yung safety relay. So dito po nagko-control yung mga safety sa buong control panel na to. Ito yung nagko-control ng safety. And pag sinasabing safety, of course yung involved dyan is mga e-stop, mga maybe temperature limit na pag ang oven is above this temperature, kailangan i-shut down niya yung buong system. So as I've said, gamitin natin yung sample na project natin para i-troubleshoot natin yung safety.
like for example, nasa site na kayo, may problema sa safety ng machine na to, ano ba yung una mong dapat gawin? So of course, pag ginamit na natin yung electrical drawing na to, kailangan nating alamin kung ano ba yung page ng safety relay na drawing. So makita nyo po dito sa table of contents, ito po yung page ng safety relay na to. So nasa page 550 siya, ito, 550. Safety relay output module wiring. So pag pinuntahan natin yan dito sa baba, so nasa page 550 siya. Yeah, ito yun. So ito yung drawing ng safety relay, and i-understand lang natin siya together. Kung ano ba yung function ng safety relay. Hopefully na meron na kayong idea ano ba yung function ng safety relay. So when it comes to involving safety, yung safety relay is bali po yung function ng safety relay compared sa normal na relay is yung safety relay, meron po siyang test pulses na sinesend niya sa field. So kung makita nyo po dito guys, ito sa PILS yung brand ng safety relay na to. Nakita nyo ba itong dito sa logic niya? Nakita nyo ba itong parang pulse na square wave? So ang ibig sabihin po niyan, pag na-understand nyo yung basic concept ng safety relay is nagsisend po ng test pulses yung safety relay. Sa electronic lang siya na test pulses. Sinesend niya. So may parang timing siya na, so makita nyo po dito sa safety relay, nagsisend siya ng test pulses papunta sa field, sa mga e-stop, and then babalik na naman siya dito sa terminal na to. Input 2 and input 1, and then test pulse 1 and test pulse 2. So makita nyo po yan. So nagdi-discuss lang po ako ngayon ng ng concept ng safety relay para ma-understand nyo po lalo na sa mga baguhan. So yung ginagawa ng safety relay is nagsisend siya ng test pulses papunta doon sa field. Like magpapass by siya doon sa contacts ng e-stop, and then babalik na naman siya dito sa electronics niya, which is test pulse input 1 and 2. So halimbawa po may nag-press ng e-stop, it means po yung safety relay madidetect niya na wala na yung timing ng test pulses niya. So madidetect niya na may someone na nag-press ng e-stop or kung ano pa man yung mga safety na mga devices sa field. So by doing that po, magte-trip po yung safety relay. So yun po yung idea ng yan po yung logic behind ng safety relay. Kasi po pag yung ginamit nyo po is normal lang siya na relay is meron po kasing tendency yung normal na relay kasi po yung normal na relay is mechanical and gumagamit din siya ng coil para i-change yung switching ng normal na relay. But this one po hindi po siya gumagamit siya ng coil. Yung ginagamit niya po para mas ma-check niya yung safety is ito nga po, test pulses. So basically parang pulse lang siya na maybe 24 volts for 1 second, and dapat babalik na siya sa test input pulse na to, TP input number 1. So yun po, as I've said, pag may nag-press niyan, magti-trip yung safety relay. Going back sa troubleshooting and reading the control panel. So yun, yung problema ng machine natin is safety. So of course, as I've said, i-read natin itong drawing na to from left to right and then from top to bottom. So from left, makita nyo po dito, meron po siyang power supply na 24 volts. So yung safety relay na to is meron din siyang parang normal relay na nagre-receive ng 0 volts, 24 volts, and then itong isang channel na to is ito po yung para sa reset niya. So kung makita nyo po itong number 13 and 14, makita nyo po dito na clearly naka-indicate yung reset switch dito. So basically, isa po itong push button switch sa front ng panel mo.
para ma-reset mo if may alarm. And then, kung babasahin na naman po natin pababa is ito. So basically, ito po yung cable tagging ng wire na to papunta dito sa safety relay. And then kung mapapansin nyo po ito, meron po ditong nakalagay na Q1 which is on terminal 4344. So again, para ma-understand nyo, ano ba yung Q1 na yan? Saan ba yan nanggaling? Yung gusto ko na lang pong i-highlight is pag yung designer is ano ba yung ibig sabihin ng mga numbers na to? So kung ikaw like bago ka lang, hindi mo siya ma-understand ano ba yung ibig sabihin ng mga number na to. But now, kasi na-cover na natin na itong mga number na to is ito po yung reference sa ibang page, anong column siya. So makita nyo po itong Q1, meron din siyang nakalagay dyan na digital output, page 450:2. So pag kinlik ko tong page 450:2, makikita nyo na po yung kung ano yan. So, as I've said, page 450, nasa page 450 na tayo ngayon. And then column number 2. So, yung contact pala na yun is galing dito sa safety relay na to. So, makita nyo po, again, yun po, itong contact na to, so, as I've said, ang pagbasa is from left to right, top to bottom. Makita nyo po yung contact na yan is from page 450 column number 2. So ito po yun dito. So makita nyo din po dito na each contact ng relay na to, yan, meron siya sa iba't ibang pages. Like page 600. So ito po, hino-hover po ng mouse ko ngayon. Meron siya sa page 600 column 4, page 600 column 5, page 400 column number 7. So yun. Yan po yung kahalagahan na marunong po kayo magbasa ng kung ano ba yung ibig sabihin ng mga numbers na to. As I've said, again, ito na naman po, meron na naman po siyang arrow, but tingnan nyo po dito, mabilis nyo na lang po siyang basahin dahil alam nyo na po kung anong ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin yan is galing siya sa page 100 column 9. So pag kinlik ko na naman yan, page 100 column 9. So ito yung column 9. So ibig sabihin po niyan, ito yung power supply na yun, you know. Page 101 column. So basically po, ngayon, babalik tayo dito na parang na-cover na natin kung saan galing itong mga connections na to, right? So bali po, reference lang siya sa another pages. So, bababa naman po tayo. Baba tayo sa output ng safety relay. So, na-discuss ko na po itong logic ng safety relay na meron siyang dalawang channel na magsisend lang siya ng test pulses papunta sa field and pagbalik dito, dapat yung timing ng test pulses na yon is hindi magbabago. Kasi po, pag may nag-press, it means po yung timing is ng pulse, hindi na siya makakabalik dito sa safety relay. Kaya po nagtitrip po yung machine. So again, from left to right, top to bottom. So again, itong mga pula na to, ito lang yung cable tagging ng mga wires. And itong ito, yan na naman po. Saan naman po galing itong Q1? So again, easier for you to go back kasi meron na po siyang nakalagay dyan na digital output page 450 column number 2. So babalik ka na naman po doon sa page na to para tingnan mo kung ano yan. So again, galing siya sa relay na to. So na-cover na natin yon. And then itong like for example, itong mga symbol na to, dito po papasok yung familiarity ng mga basic na IEC symbols, electrical components. So, meron naman po siyang mga, yun po ito, e-stop. Isa po itong e-stop na sa loob, nasa control panel lang. Kung mapapansin nyo po, nasa loob pa siya ng area ng control panel. And then, meron din po siyang pull cord, safety siya. Pag parang hinatak mo yan, magtitrip yung buong machine. So, as I've said,
pupunta po yung test pulses nyo and babalik dyan. So ngayon, pag tiningnan natin yung drawing na to, alam na natin yung function ng safety relay, ano yung mga taggings ng cable, and then ano pong ibig sabihin ng mga components na to. Ngayon, balik na naman tayo dito sa taas kasi hindi natin na-cover itong isa. Itong isang, ano bang purpose ng safety relay na to based doon sa project na ginawa natin na oven. So, yung purpose pala ng safety relay na to is to control yung mga output ng, ito po yung output ng ng safety relay, itong 13, 14, 23, 24, 13, 33, 34, 41, 42. So, ito po yung output ng relay, safety relay. Same lang po siya ng contact ng normal relay. So, basically po, again, babalik tayo dito sa taas ng drawing. Oops, sorry. So again, babalik tayo dito sa taas ng drawing natin. So from top to bottom, itong page 100 colon 9, galing na naman po ito dun sa page 100 which is yung power supply niya. And then, pupunta siya sa breaker. So obvious naman po na breaker yan. And then ito po yung cable tagging niya. So kung kayo po is like magwa-wire kayo ng control panel, ngayon na-understand nyo na ganyan lang pala yan. May mga cable tag, may tagging din po itong CB8, tagging po siya ng actual na circuit breaker. So ito po yan dito sa presentation natin. So itong mga breaker na yan, meron po siyang mga tagging. I think meron po akong picture niyan. Ipapakita ko lang po saglit. Pictures. So, yun. Ito. Ito pala yung yung picture ng drawing natin. So, it's almost anyway, malapit na tayong ma-finish and medyo late naman tayong nag-start. So, kung makita nyo po dito, yun. So ito po yung actual na picture ng na-finish na based doon sa drawing natin. And as I've said, itong mga tagging na to, ito po yun. Yung pula na doon sa drawing, ito na po yung tagging ng cable na yun. Itong F01L2. And then itong F01, ito po yung actual na circuit breaker na tag, itong CB8. So as I've said, ano bang purpose na bakit may safety relay? So makita nyo po dito sa output ng safety relay, itong switch contacts na to is kinokontrol niya po yung itong device na to. Ano ba yung device na to? So yung device na to is ang nakalagay na naman dito is SK1. So ito po yung part number niya. So pag kinlik natin itong SK1, so makita natin itong SK1 is yan. So yung SK1 based sa layout ng electrical panel natin is ito po yun. Ito po yung malaking contactor na to na pula. So bali po, pag in-understand nyo po is balik tayo dito sa drawing natin. Ito po yung contactor na yun na pula. So basically, pag may emergency, itong contactor na to is magdadrop. So yung purpose pala ng contactor na to is ito yung nagko-control ng overall supply ng control system na to. So it means na pag may nag-press ng e-stop or may nag-pull ng lanyard or pull cord sa field, mawawala yung buong power supply sa buong panel na to. So yan po yung purpose talaga ng safety relay. So basically, ngayon ma-understand na natin na yung safety relay is kinokontrol niya lang yung safety contactor. And then
Itong safety contactor naman po is ito yung mga ano niya. Ito yung mga kung saan siya naka yung mga contacts ng safety contactor na to. So nakalagay niya naman po is page 101 colon number 2. So ito po yun. Nasa page 101 tayo ngayon. And then sabi is colon number 2. So ito po yung colon number 2 na yun. So ito, makita nyo na po, yan po yung parang safety contactor na yun, SK1. So, pag kinlik natin tong SRPG 600 colon 5, is ito na po yun. Ito na po yung, colon number 5. So, basically, now, na-understand na natin na yung safety relay pala na to is nagko-control ng safety contactor. So, ano ba yung ginawa natin? Yung ginawa natin is binasa niya lang natin from left to right and then top to bottom. And then ngayon, alam na natin kung anong purpose ng mga numberings na to. Itong mga contacts ng safety contactor, ano bang purpose nito? Bakit may page yan? And then of course, itong lastly, ito na yung last na connection sa safety relay. Isa lang naman po itong parang indication na yung safety relay is nag-trip. So, ito po yun. Itong ino-hover ng mouse ko. Again, pag tiningnan nyo, matitrace nyo na naman kasi nakalagay dito, page 400 colon number 2. So, pag tiniklop nyo lang yung drawing nyo, papunta na naman siya sa page 400 colon number 2. So, digital input siya ng, page 400 colon number 2. So, yan po yun. Ito, page 400 colon number 2. Ito. Yan o. Colon number 2, page 400. So, ito po yun, yung safety monitor. So basically, minomonitor lang ng PLC yung safety relay din. So bali input lang po yung input signal lang po ito. Ito papunta sa safety relay na may feedback yung PLC mo na nag-trip yung safety relay ko, and yun po, I think hopefully na meron po kayong na-learn today. I mean, basic lang naman po yung tinuro ko talaga is yung pagbasa lang talaga, yung kung paano siya basahin, bakit importante itong mga reference grids, bakit importante itong ano ba tong mga labeling na to, ano ba yung mga nakasulat dito na mga letters. Ngayon, pag nasa field na kayo, always nyo i-remember na yun nga po, parang pagbabasa lang ng libro, left to right, top to bottom. Yung mga contacts ng controls is meron po siyang labeling at meron po siyang referencing kung anong grid siya papunta and ano ba yung purpose nun. And basically po, sa ginawa nating example is, halimbawa sa isang machine may problema, yung isang machine, safety yung problema, tingnan mo yung table of contents ng drawing, makita nyo po anong page yun, and then from there, like sa ginawa natin, yung safety relay is iniisa-isa natin itong na-analyze na iniisa-isa nating na-analyze siya from there until here. Kung ano ba yung mga components na yan. So I think wala naman pong mahirap dyan. I think it's more on mastery, and pag parati po kayong na-expose niyan, I think madali nyo na lang po siyang ma-understand. And yun, one thing to note is pag hindi nyo po alam yung isang component, may ChatGPT na tayo ngayon, may Google. I-Google nyo lang agad. Actually, hindi naman po talaga, like for me, on my own experience, kasi contracting kami, hindi namin familiar talaga yung mga site, kasi iba't ibang site. Siguro, alam ba, sa Maynila po, parang yung lugar ko is nasa Maynila kami, and pupunta ka sa Quezon City, sa South, or sa kung anong mga manufacturing area. So hindi mo talaga alam yung magiging tools mo lang is ano ba yung alarm sa screen pertaining, ano ba yung alarm na yun,
pag sinabi na sensor yung problema, tingnan mo yung mga analog input or digital input ng drawings. And then based on that one, titingnan mo yung drawing na yun, anong page ng yung analog sensors na yun. And then ano ba yung logic nun? So yung analog sensors is connected siya sa PLC, and ano bang colon number yung sensor na yun nakakonect. Like for example ito, mga thermocouple sensors ito. Nakakonect siya sa PLC card na to. So, halimbawa, hindi gumagana yung sensor na to. So, ano ba yung tagging ng sensor na to? Makita nyo po, may tag yung sensor. And then, may tag din po yung cables. And then, itong mga number na to is mga terminal siya sa loob ng control panel. So, ayun po guys. Hopefully sana may natutunan po kayo. And, yun po, medyo seryoso. But, it's my first time to host. And, kung may questions kayo, I think I'll answer maybe 5 to 10 questions. So, sana sana may natutunan po kayo. Sir, pwede magtanong, sir? Sige, Sir Jovin. Sir, tanong ko lang, sir, kung regarding dun sa safety relay, kung ano yung output voltage na mag-i-input dun sa PLC column 2. Ito po is 24 volts. Yan po So basically, parang power supply siya sa loob ng PLC mo, sa safety relay mo, So, kung gagamitin mo yung terminal na to, terminal Y32, makita nyo po siya, PNP transistor yung na to, yung drawing na to, 24 volts DC. But may other way pa po siya na kung gusto mo siya ng multiple input papunta sa PLC mo, pwede mong gamitin itong mga contact na to. So mag-feed ka lang dyan ng 24 volts DC and then papunta po doon sa PLC nyo. So, yun. And then itong safety relay na to, sa nakakonect siya sa 13 and 14, pag tiningnan mo sa taas, mains yung kinokontrol niya kasi malaki yung yung contactor na yun, di ba? Dumaan pa nga siya sa breaker before siya pumunta sa contactor para i-switch niya yung malaking contactor na yun. So yun. Next question. Kung sino pa mong may question dyan. Sorry guys, hindi pa ako hindi pa ako masyadong magaling na mag-webinar. Thank you, sir. Thank you. Alright. So, yun. Sino pa may question dyan? Unmute ka lang. Si Darwin nag-alsa ng kamay. Sir, yung sa may Y12, yun ba yung magti-trigger doon sa contactor, doon sa pinaka-main contactor, doon sa may 3-phase niya para mag-trip? Ganun po ba yung function niya? Ano mo sir, sa Y12? Po, yung sa may safety relay. So, sorry, 32. Itong 32 is feedback lang po ito. So ito, lang siya, yung parang yung PLC mo, like balik tayo dito, page 100:2. So parang feedback mo lang siya ng PLC. Digital input lang yan papunta sa PLC na, nag-trip yung safety relay ko. So feedback lang siya. So parang nag-ano lang siya ng status ng safety relay mo. Thank you, sir. Okay. So hopefully may mga next question pa po ba kayo, and I think kung wala na po, yun po, sana po may natutunan po kayo, and yung next ko po na i-topic is yung mga simple lang siguro, variable speed drive, paano siya i-configure, yung parameter setup niya, paano siya i-troubleshoot din. Merong mga din diyan, mga tawag nito, mga shortcut. So yun guys, kung wala na pong questions, siguro matutulog na po ako. 11 na to. Medyo busy po ako ngayon lately kasi yung anak ko 2 years old. Ako po yung nag-aalaga kasi yung misis ko po may work pag mga ganitong oras, pinapatulog ko muna yung anak ko ngayon. Yun,
Ano pa ba? Ano pa ba yung question, no? Ay, everything is clear. So, yun, alright, I think i-end ko na po yung ano natin, yung, isesend ko po yung files na to para sa inyo. Para Ayun, po, thank you, sir. at least meron kayong reference. Binler ko naman kung anong company na to. Kung anong company yung ginawa natin. Ano pa ba? Control system design. So actually guys, kung gusto niyo na talagang matuto, itong inopen ko na to, itong e-plan, meron po siyang ano, meron po siyang free version para sa mga kung gusto mong matuto as a student. So meron po siya, at actually marami po talagang ano, marami po talagang resources ngayon na pwede kayong matuto kung gusto niyo na lang talagang ano, yung magsipag ka lang talaga. Pero yung ano ko po sa inyo, before ko po i-end itong ano na to, na itong meeting na to. Base ko lang po ito sa experience ko, ha. Hindi ko naman po kayo di-discourage na mag ano kayo, yung parang kayo magpo-program ng PLC, magde-design. Yung work kasi na yan, parang ibang level na talaga yan. Parang hindi siya, kung hindi ka exposed sa field na yan, mahirap. Pero yung gusto ko pong parang sana ma-inspire kayo na hindi naman talaga kailangan magaling ka mag-program sa field sa in real world. Yung kailangan mo lang sa real world is yung mga basics lang talaga, like alam mo paano magbasa ng drawing, alam mo kung paano i-test yung sensor, kung ano ba yung configuration ng sensor sa field. Like for example, yung analog sensor 3-wire, 4-wire, or loop-powered, alam mo kung paano siya i-test. Alam mo yung function ng each device. Kasi po, pag hindi ko naman po kayo dinidiscourage, yung PLC programming, ibang level na talaga yan. Like, ibang level of alam mo yun, yung parang himay-himayin mo talaga siya. Before yung machine gumana, ano yan, marami pa yung functions, marami pang codes na kailangan mong tapusin bago mo pagana ang simple na machine. But yun, para po maging in demand tayo sa trabaho, mag-abroad ka, or kahit po sa Pilipinas, mag-business ka. Kung alam mo lang yung mga basics, I think malayo po yung mararating natin. Like on this case, like alam mo po kung paano gamitin itong Mr. Signal na to, yung signal generator. Alam nyo ba guys na itong signal generator ko na to is very cheap. Actually, binabash po ako nito ng mga taga-Canada dahil sobrang mura nito. Galing China lang po ito eh. So, sabi nila, bakit yan yung ginagamit mo? Actually, at the end of the day, paras lang naman yung function eh. So, yun. Basta alam mo lang kung paano gamitin yung isang device and ano yung function nito. And yun, hopefully na magkaroon pa tayo ng mga webinar in the future. Kasi mahirap po yung like yung PLC programming from the scratch. Marami, yun nga po sabi ng nag-comment dito, marami pong mga reference sa YouTube. Even me, I learned programming and self-taught lang po sa YouTube and then sa Udemy. Basta alam nyo na po yung basics kung paano gumagana yung system, and alam nyo po yung basic na like data ng PLC. Kasi sa PLC marami pong types of data, like binary, floats, integers. Ano ba yung purpose na yun ng mga data na yun, types of data sa PLC. So, yun pa lang talagang madugo na. Actually, tinuturo naman siya sa college, but yun, most sa EE kasi parang, hindi naman yan major natin. Yung major natin is motors, transformers, transmission lines. Yun, doon tayo nag-focus eh. But in reality talaga, yun, controls, industrial controls, talagang malawak siya. Anyway, yun po, hopefully na meron po kayong natutunan, and salamat po sa pagsayang ng oras niyo tonight. Anyway, so yun guys, thank you and good evening and good luck po sa inyong lahat, and
yun po, ano lang, sana ma-share nyo yung page natin. And sorry pala sa mga nagalit dyan about dun sa ano, yung papatanggal na natin yung board exam. So, yun. Sorry pala sa mga nagalit dyan. Anyway, pag may explanation kasi ako dyan eh. So, in the future na lang kasi baka may mga magalit na naman sa atin. And yun, good luck sa ating lahat. And yung advice ko, always study and keep learning, but always know your priority. Pamilya pa rin yung priority natin. Alright, Thank again, you, sir. thank you guys. Thank you, sir. Thank you. Ingat kayo lahat. Pamilya talaga. Priority. Oh. Bye-bye. Sir, last sir, motivation. Sir. Thank Motivation, you, sir. sir.